tumayo. Ayan, tayo po ay magbasa po ng salita po ng Diyos. At po ngayon po ay buwan ng pag-aalala po sa apostolate po. Napakabuti ng Panginoon kasi yearly, kahit na po sabihin natin paulit-ulit yung mensahe po ng pagdating po sa pastor, ay hindi po masamang ituro. Kasi po ito ay reminder din naman. Alam niyo po, kaming mga pastor, hindi po kami perfecto. Kung ano po yung nagagawa niyong kasalanan, ay maaari din namin gawin. Kaya marapat lang po na i-recognize natin, at yun, si ating Pastor Ferdy, ay Pastor Appreciation na po natin ngayon. Okay, so busabaan. Hebrews chapter 30. Ito po yung mensahe natin ngayong umaga. In verse 7 and verse 17, remember them which have the rule over you, have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. And verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may be do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sa araw na ito, ng aming pong pananambahan, ng aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon kami ay iyo pong pinahintulutan na muli, Panginoon, ay humarap sa inyong luklukan upang, Panginoon, ang mga salita po ninyo na muli naming pag-aaralan ay maging hamon at pagpapala po sa amin. Bagamat ang buwan na ito ay nagdiriwang ng tinatawag po na Pastor's Appreciation Month, Panginoon, Lord, alam po namin hindi madali ang maging pastor, kaya marapat lang po na ma-remind po kami year after year pagdating po sa buhay ng pastor at kung ano po yung aming dapat na maging attitude, Panginoon, pagdating po sa kanilang ginagawa, Panginoon, lalo na po sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Lord, dakilang Diyos, patawad, Panginoon, maging sa aming mga pagkukulang, maging kasalanan, sa isip man, salita at sa gawa. At sa oras na ito, Panginoon, muli ay hamunin niyo kami ng inyong mga salita upang ma-appreciate po namin ang buhay po ng isang pastor. At muli, Panginoon, itago niyo rin po ako sa inyong kuran, Panginoon, sa inyong cross upang ang mga salita po ninyo ang makita po ng bawat isa. Muli, Panginoon, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakapuna. Yan. So ito po ay pinamagatan ko pong remembering your past. Bakit po ba dapat? Alam niyo po yung pastor, week after week siguro, Sunday after Sunday, or Wednesday after Wednesday, ay kasama natin. Tama po ba? At minsan nakakalungkot kasi ito po ay lagi pong nababanggit ng mga pastor. Bakit po yung mga magiging speaker natin o guest speaker ay lahat na ibibigay natin? Pero bakit po pagdating sa pastor na nangangalaga sa atin, medyo dun tayo nagkakaroon ng parang pagkukulang? Alam niyo po, ako po personally, ay nakita ko naman po kung paano ninyo po alagaan yung inyong pastor. So napakalaking bagay po nun. At yun po ay nagsisilbi pong encouragement, lalo na po sa condition ng pastor natin. Pero yun po, hindi po ninyo iniwan. So sabi ho rito, yung una po, yung verse 7 po ay, sabi rito ay alalahanin, at sabi po sa Tagalog, di ba? Alalahanin nyo ang mga namiminuno sa inyo na nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. At sabi dito ay, whose faith follow, considering the end of their conversation. So, ang isang pastor po ay isang tao po na talagang magbibigay sa atin ng paalala. Ano po? At marami po ay nami-misinterpret ang pastor. Nung araw po, naalala ko, sabi nung iba, bakit daw yung pastor nakikialam sa love life? May mga ganun pong issue nun sa mga pastor. Pero ang pastor bilang ama sa pananampalataya ay hindi ho masama na ito ay yung mga members, especially the young ladies and young men, na paalalahanan pagdating po sa pagkakaroon ng partner. Alam niyo po ngayon, wag mo sabihin gwapo.
Pero yan yung ang tingin po ng mga tao ngayon, ang mga babae ngayon, kilig na kilig sa mga opa. Ano ba yung opa? SB19 ba yun? Pilipino yun. BTS pala, rather. BTS. Di ba? Kilig na kilig sa BTS. Kasi ang gwagwapo, walang pores, napakakinis ng mukha. Sa mga lalaki naman, puro mga, yun, mga sexy, di ba? Alam mo, sabi nila, Coca-Cola, bottle ang katawan. Pero wala po din yun. Ano po? Alam nyo, kung magkakaroon man siguro kayo ng partner, yung mga binata dito or dalaga, ay piliin ninyo yung mga Kristiyano. Ano po? So tuloy po natin. Sabi po dito, in Jeremiah chapter 3, so alam naman natin yan, in verse 15. Sabi dito, the pastor is a gift from the heart of God. He is to feed the flock, or the Christian, with knowledge and understanding. He is to feed the church of God. He is responsible to God for the souls of his flock. He is to protect the flock from false teaching and false teachers. And also, He will pray for you. So, ang dami pong trabaho ng pastor. Amen? So, huwag niyong sabihin, pastor lang yan. Nung araw natatandaan ko, pag daw wala kang magawa, magpastor ka. Akala nila napakadaling magpastor. Kung meron ng flock o tupa o member, ang simbahan ng isang pastor na 50, iba-iba ho ang ugali niyan. Paano po i-handle ng pastor yung mga yun? Kasabihan nga po sa English, you cannot please anybody. Ginagawa mo na yung lahat para sa ikabubuti ng mga membro, pero minsan, masama pa rin yung pastor. Dito po napakalinaw. Sabi niya, ano ang trabaho ng pastor? Yan daw po ay magpakain ng karunungan, ng kaalaman. Yan daw sabi rito, maging responsable sa kaluluwa. Alam niyo po, ang nakakalungkot, tandaan niyo po, minsan tulog na tayo, pero yung pastor nananalangin pa rin para sa inyo. Amen? Yan po yung trabaho ng pastor, kaya hindi po madali. And also sabi ko rito, ay tinuturuan din siya sa mga false teachings and false teachers. Ngayon po, napakarami. Ano po, number 1 dyan po, si Ginoong Apollo Kibuloy, na nagpapakilala appointed son of God, pero maraming kaso. Ang masakit, nakapag-file pa. Ano po? Kaya kung titignan natin, paano nangyayari po yung mga bagay na alam niyo po ang pagpapastor, yan ho ay panawagan ng Diyos. Hindi ho yan basta gusto mo lang magpastor, okay na. Ano po, kahirap po maging pastor. Pero dapat na maunawaan po natin yan, lalo na ho sa mga nagtuturo po ngayon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang dami na po. Ano po, naalala ko dati no, sino ba yung taga-Mindanao din, yung malinggit? Pangalan nun? Na nauna kay Kibuloy? Hindi malala. So, isa rin ho yun. Ayun, si Aguila. Kalit Aguila, ano? Isipin niyo po, paano? Kaya mapalad po tayo kung meron po tayong nagtuturo sa atin pagdating po sa mga false teachers and false prophets. Sabi po rito, in Hebrews chapter 13 verse 17, sabi rito, watch for your soul. Yung kanan po natin. Inaano tayo, pinipit tayo ng salita po nila. Now, how do you remember your pastor? Namaulo. Paano ho natin naalalahanin ang ating pastor? Meron ho ditong ilang bagay na ating pag-aaralan. Alam niyo po, ito po ay review na lamang. Ano po? Maaaring alam niyo na to. Pero maganda po yan. Sabi nga daw po sa sa kasabihan, yung taong nakakalimot, ang sagot ay paalala. Paalalahanan po tayo. Number 1, sabi dito, pray daily for him. Always pray for him. Nakalagay dito 3 times a day. Kailan po ba natin pinagpipray yung pastor natin? Alam niyo po, ang pastor po, hindi po yan magsasalita sa atin. Ang kailangan natin, kung tayo po ay mga member, tayo po yung mga tupa, tayo po yung mga flock na ibinigay ng Diyos sa pastor, we need to pray for him. Pag-pray po natin siya. Ang
Ang mga pastor, hindi ho yan spare sa problema. Hindi ho yan spare sa mga, sabi natin, opposition. Hindi ho yan spare kahit doon sa physical na kalagayan. Kaya, we need to pray for him. Sabi nga dito, 3 times a day kung paano ka kumakain. Dapat ganun natin pinag-pray ang pastor. Sabi nga po sa inyo kanina, mahirap pong magpastor. So, tingnan po natin, 2 Timothy chapter 2. 1 to 3. Sa Tagalog ko na po siguro sa 2 Timothy chapter 1. Ayun. Sabi po rito, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na Kristo Jesus, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan namang mula sa Diyos at Ama, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Number 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis na walang pati na inaalala kita sa aking mga daing gabi at araw. So alam po natin si Apostol Pablo at si Timothy, anak po ni Pablo si Timothy sa pananampalataya. So sabi ho rito, inaalala sa verse 3, inaalala kita sa aking mga daing araw at gabi. Pag sinabi mong inaalala, dapat to pinananalangin natin ang pastor araw at gabi. Lalo na po, sabi nga natin, ngayon po talagang siguro alam niyo naman yung mga nangyayari po sa paligid natin. Kahit mga pastor po ngayon ay talagang na-involve. Hindi lang po sa mga maling gawain, kundi minsan po kahit po sa pagtuturo ng salita po ng Diyos. So sabi po dyan, pray daily for our pastor. Because sabi rito, he is your authority. Mapalad po tayo kung may pastor tayo na nangangalaga sa atin. Mapalad po tayo kung may pastor na laging nagpapaalala sa atin. Mapalad po tayo kung may pastor na nagmamahal sa atin. Yung bang kahit na sa tingin mo ay pinapakialaman ka na, alam ko napakasarap na meron pong concern sa atin ng pastor. Kasi kung wala ko silang pakialam, di bahala rin sa buhay ninyo. Pero hindi po yun eh. Ang sabi po dito, bilang authority, makita natin na ang pastor ang lahat ng nag-iisip at nag-aalala sa iyo. Di ba minsan no, kahit na yung mga Kristiyano ay talagang minsan hindi na maganda yung ginagawa, andyan pa rin po yung pastor. Kahit po minsan yung pastor na para bang, kung pwede lang siguro natin yung gamitin yung salitang parang masyado tayong dinadaw yung mga pastor, pero andyan pa din eh. Ano po? Hindi pa rin niya tayo pinababayaan. Kahit na sa tingin niya, ito, kung pwede na natin sabihin yung salitang swell ba? Or pasaway. Andyan pa rin yung pastor eh. Pupuntahan ka pa rin. Tatanungin ka pa rin, o kapatid, namimiss ka na namin. Ayaw nyo mo yan. Kesa yung pastor walang pakialam sa'yo, sige, magsimba ka kung kailan mo gusto. Wala akong ganon. Pangalawa, sabi po dito, hindi lang po to pray for him. Pangalawa, obey him with respect. Sumunod tayo ng mayroong pag-respect. Ang pastor ho ay hindi po kalaban. Ang pastor po ay hindi kaaway. Kasi minsan ang pastor sabi sa'yo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero tandaan niyo po,
Sabi ng binasa natin kanina sa verse 3 pa lang, ay sa verse 7 pa lang, na sinabi diyan na sila yung nagbabantay ng ating mga kaluluwa. Kaya we need to obey with respect. Hindi lang ho basta sumunod, may paggalang. Ha? Kasi sabi nga ng Jeremiah kanina, ano ituturo sa atin ng pastor? Knowledge and understanding. Yun yung dapat na mangyari. Hindi lang mo basta tayo susunod. Alam nyo, madaling sumunod eh. Ha? Kaya lang kung susunod ka at masama ang loob mo, huwag ka nang sumunod. Di ba, naalala mo sa mga bata? Yung mga bata, pag sumunod, galit pa. Ha? Pag sinabi ng nanay, magsaing ka na. O, sasabihin ng bata, magsasaing na nga. Ha? Galit pa. Sumunod na nga, pero galit. Alam niyo po, kadalasan nangyayari doon, pumapalpak. Meron ako ditong, hindi ko na sabihin kung sino. Nung nandito kami, merong Christian school dito, may nito sa isang apo ko eh. Hindi ko na sabihin kung sino. Sumunod naman. Kaya nang pagbalik, wala din sinunod. Wala din, pero kung may pinakuha yata ako, wala din. Sumunod siya ha. Pero wala sa loob niya yung pagsunod. Kaya pagbalik niya, yung hinahanap ko, wala din. Pero umalis naman. Ha? So ganun po sabi rito, obey him with respect. How do you obey your pastor? Ha? With murmuring? Ako na naman? Pastor na naman? Ha? Minsan nyo, ganyan ng mga Kristiyano, lalo na yung mga young people. Ha? Pag inutusan ng pastor, galit. Pastor, ako na naman? Puro ako? Para si Tolitz lang yan, di ba? Asipilito pala. Di ba si Tolitz sa tide ng araw, di ba? Sabi niya, puro ako. Sa pagsunod po natin, dapat tumakita natin na siya yung nagbabantay ng ating kaluluwa, sabi ng 17. Hindi sabi rito, ito rin po ha. As they that give account, that they may do it with joy and not with grief. At sinundan pa eh. For that is unprofitable for you. Kaya wala din po eh. Ha? Sumunod ka nga, pero masama ang loob mo, wala din po yun. Sumunod tayo ng may pagrespeto sa ating pong pastor. Sabi niya, merong kasiyahan, kaligayahan, at hindi yung kalungkutan eh, hindi daw mapapakinabangan ninyo. Pangatlo, sabi rito, honor him. 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ang mga matanda, alam niyo po yung matanda dito ay, ito po yung pastor. Di ba sabi natin, ang pastor, magkakaparehas yung bishop, pastor, elder. Ano po? Isa lang po yan, Kaya lang, may mga baptist po, nagpapa-ordain pa ng bishop. Ano po? Para bang mas mataas yung bishop. Ano po? Sa Bible po kasi, halos pantay-pantay lang po yan. Kanya-kanya lang po ng trabaho. Ano po? Pero ang meron ho diyang responsibility ay ang pastor. Yung tinawag po ng Diyos. Ano po? So sabi diyan, ang matatanda na nasipapahalang mabuti ay ariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na sa pagpapagal ng salita at sa pagtuturo. Double honor. Sabi po nila, respect. Yan yung sinabi ho dito sa natin 1 Corinthians 9:11. 1 Corinthians 9:11. Ano po sabi ni Pastor Pablo? 1 Corinthians, hindi Chronicles. 1 Corinthians 9:11. If you have sown unto you spiritual things, it is great thing if you shall reap your carnal things. Ha?
Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Ano ba yung mga carnal things? Mga material. Hindi ho masama. Ngayon ho, Pastor Appreciation Month, di ba? Inaalala natin yung pastor natin. Maganda ho yun. Ano po? Pero mas maganda, sabi nila, may ibinibigay. Alam niyo po, pastor, di naman niya naghahanap eh. Kung meron, meron. Ano po? Pero kung ikaw, inaalagaan ka ng pastor, pinapanalangin ka, sabi nga ni Apostol Pablo, masama ba? Masama po bang alalahanin ang pastor pagdating po sa kanyang mga pangailangan? Alam niyo, huwag niyo sabihin yan, si pastor wala. Yung ating pastor, hindi mo pwede sabihin, pastor, nasa kanila naman na lahat eh. Alam niyo po, kahit isang chocolate lang yan, ipagpapasalamat po yan. Ano po? Wag ho natin isipin na pastor, lahat naman sila, kung gusto nila, nakukuha naman nila. Baka mamaya may nasabi pa, mayaman naman sila, pastor. Na, hindi ho yun eh. Yung pagbibigay po, yung galing sa puso. Kahit ano lang yan. Di ba? Ako po, isa sa natutunan ko kay Pastor Ferdy. Yung pagbibigay. Kahit saan po, kahit hindi po pastor. Kaya minsan natutuwa sila. Sabi niya, pastor, dapat kami nagbibigay sa iyo, bakit ikaw pa nagbibigay? Malaking bagay po yun. Kaya wag po nating masamain. Di ba, kung meron ka, gustong ibigay, so bigay mo. Bilang pagpapasalamat sa loob ng isang taon. Sabi nga po sa inyo, kahit na po year after year, ay nare-recognize yung pastor. Sa totoo lang, kahit nga po hindi na appreciation month, kahit araw-araw kung meron kang gustong ibigay, pwede mo yung ibigay. So sabi ni Apostol Pablo, kung binag-aasikan ko kayo ng mga spiritual na bagay, masama ba na umani kami ng mga ayon sa laman? Ibig sabihin, yung mga pwede nating ibigay sa pastor natin. Okay? Pang-apat, ito sabi ho rito, remembering him and his family. Alam niyo po, ito yung problema. Alam niyo po ba minsan sa pastor, neglected yung family? Siguro kung pwede lang magselos yung asawa, yung anak ng pastor. Kasi puro si pastor eh. How about his family? His wife, sabihin natin, yung kanilang mga anak. Dapat alam natin. Sabi nga rito, even yung birthday. Ako, naalala ko nung kami po ay nandito, talagang lahat yata ng okasyon kila pastor, kabisado ko. Magmula po sa wedding anniversary, April 6, birthday ni pastor, April 26, birthday ni ma'am, October 10, si Paul ay July 23, at si Tuti ay September 7. Yung mga po, di ko na alam. Ay, si Bunso pala, ka-birthday ko yun eh, December 24. Ganun po, dapat na-appreciate po yung ganun. Hindi lang yung pastor, pati yung pamilya ng pastor. Sabi dito, his labor. Ito yung appreciation month ngayon. Dapat naalala natin sila. Ano po, hindi lang natin naalala kasi may kailangan tayo. Di ba, hingi tayo ng hingi, pastor, ipag-pray mo kami. I remember yung mga nag-a-abroad. Lalapit sa pastor, pag-pray mo kami, pag kami nandoon, babalikan namin ng church. Pag nandun na, alala ang church. Ano, minsan, para bang namamalimos pa ang church. Hindi ho dapat.
Kailangan lang yung tinatawag po na appreciation. Number 5, never criticize him and never allow him to be criticized. Kilala niyo po si Miriam, yung kapatid po ni Moses. Mahilig siyang magmurmur kay Moses. And what happened? Binigyan siya ng Panginoon ng ketong. Huwag niyo nahantayin, magkaketong kayo. Ako po sa church, tayo po sinasabi, kung meron tayong concern, just talk. Meron kayo nakikita sa pastor na parang, alam niyo po, sa amin po, hindi naman kami pag sinabing authority, para bang, ako po sabi ko nga po sa Peñaranda po, minsan ko lang pong ginamit yung salitang ako ang pastor din. Alam niyo po ano nangyari? Naubos yung nilo. Hindi ko nahulog. Meron pa rin sasabi sa akin, Pastor, bakit daw pa nagpe-mensahe ka, lagi mo sinasabi, kayo. Binago mo yun. Ngayon, tayo na. Pag sinabing makasalanan, hindi kayo. Tayo. Yun yung maganda eh. Kung meron tayong concern sa pastor, just talk. Kausapin natin, Pastor, ganito po, di ba? Alam nyo, wag na wag po kayong magkukwento sa ibang mga miyembro. Kasi pag may problema din yung miyembro na yun sa pastor, dalawa na kayo. Kung hindi ka kamalit sa problema, ikaw pa lang, sa'yo pa lang, ikat mo na. Kausapin mo si pastor, usap kayo. Labas ako dyan. Wala akong alam dyan. Huwag nyo na entertain. Si pastor, ganun mga si pastor eh. Kung may concern po kayo sa pastor, kausapin niyo po yung pastor. Huwag po kayong mailang. Ganun po talaga. Hindi po kami perfecto. Huwag natin i-criticize yung pastor. Pag meron tayo nagdidinig against sa pastor, dapat tayo na ho yung nagtatanggol sa pastor. Kung may nakakakilala man sa pastor, kayo yun. Tama mo ba? Pag may natinig kayong against, hindi ganyan si pastor. Hindi yan yung pagkakilala namin kay pastor. Kayo din nagtatanggol. Hindi yung parang kayo pa yung magsasabi, oo nga, ganun yun eh. Tandaan niyo po, yung binasa natin kanina, ang pastor po ay authority natin. Amen? Imbis na i-criticize mo yung pastor, ipag-pray mo. Ipag-pray mo. First Timothy 5:19. Lapit na po tayo. Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Ito sinabi ko sa inyo. Laban sa matanda ay huwag tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Huwag kayo basta-basta naniniwala. Sabi nga nung iba, maliban na makita ng inyong mga mata o marinig ng inyong tenga. Kung wala, alam nyo, kahit na sa Bible, di ba? Yung pagdating sa discipline, sa Matthew, di ba, sabi doon, pag mayroong isa, o pag may problema, kausapin mo muna. Pag ayaw pa, kuha ka ng isa. Pag ayaw pa din, kuha ka ng pangatlo. At kung ayaw pa din, lagay mo sa church. Ganun po yun. Kaya, pag kasi puro murmuring ang ginawa natin sa pastor, tandaan niyo po, sabi nga ng Bible touch not the anointed of God o my anointed. So, wala akong masama na tayo po ay maging open sa ating pastor. And then, panghuli, yung tinatawag po na encourage him. Exodus 17:12. Exodus 17:12.
But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the other side, on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. So alam natin ito, di ba, pakikipaglaban po nila Moses. So dahil pag itinataas po yung kamay, nananalo sila yung kamay ni Moses. Pag nabababa, natatalo. So ang ginawa ni Aaron at saka ni Hur, tinaas. Ano pa ibig sabihin niya? Every pastor needs Aaron and Hur to support his son when he's weak. Naalala ko yung huwag kang maging problema, kundi maging solusyon ka sa problema. Ang pastor po, hindi yan laging malakas. Nangihina din po yan. Alam niyo po, pag may mga member na hindi nag-church, burden po ng pastor yun. Ano ba yung itap mo lang sa likod? Pastor, ay di po yan. Nandito po kami. Nakasupo ako sa inyo. Kailangan po ng pastor. Lalo na po yung mga, sabihin natin, kasama na church. Dapat ano na, hindi na tayo burden. Kundi tayo na yung maging, sabihin natin, encouragement ng pastor. Dito po, nakakatuwa sabi dito, encouraging words and sweet surprises go a long way in keeping the pastor encouraged. Amen? Ngayon po, sabi nga po sa inyo, Pastor Appreciation Month. Maliit na bagay lang yan, pero may encourage po ang pastor sa inyo. Tandaan nyo, siguro sabi nga sa inyo, kung tatanungin tayo, parang katingin natin, wala na silang kailangan. Pero hindi po, yung maliit na bagay lang na maalala natin ng pastor, encourage nyo po. Kahit mahirap. Alam niyo po, yan, sa inyo po dito, sa kondisyon ng ating pastor dito. So siguro alam naman natin yan. So, ano lang yung pastor, di ba? Lalo na po ngayon. Kailangan po ng pastor ng encouragement. Unang-una, huwag natin siyang pabayaan, lalo na sa pananalangin. Lagi po natin isama. Alam nyo, wala naman posible sa Diyos. Kasi nag-iisip tayo, nalangin tayo, we're praying, hoping, isang araw, yung pastor natin talagang, even his preaching, talagang makikita natin yung dynamic ng kanyang pangalan. Wala po posible sa Diyos. Lagi mo natin siya ipalala. And, ayun, sa ating conclusion, basta pala tayo, yung acronym po na word na pastor. Ano it be? Pray for your pastor. Panalangin natin ang ating pastor, sabi nga natin, 3 times a day. Hindi makakalimutan niya kasi kumakain kayo 3 times a day, di ba? O, kung kumakain kayo ng 5 beses, pray pa din. Or 6. Pangalawa, assist your pastor. Assistin natin na. Kung ano yung gusto niya, assistin natin. Sige pastor, nandito lang kami. Tulungan ka lang. S is about submit to your pastor. Ha? Ano ba yung pag-submit? Magpasakot. Hayaan natin ang pastor ang magbigay sa atin. Kung ano yung gagawin natin. And letter T is thank and trust your pastor. Pasalamatan natin, katulad ngayon. Diba? And then yung trust, ano yun, ito po yung trust, ito yung medyo, diba?
Yung tiwala sa pastor. Kung paano natin siya nakilala ng dapat hanggang ngayon ganito. Alam nyo, ngayon, meron kaming kaibigan na talagang medyo parang hinanatan. Alam nyo, sa mga member, as long na nakikita nyo na may nangyayari sa gawain, alam nyo, minsan, ang mga tao, sabi nila, yung mga wala namang ginagawa at tinutulong, yung maraming hinahanap. Naniniwala ba kayo? Yung ba laging may sinasabi, wala namang ginagawa. You need to trust your pastor. Pagti wala, sabi nga, sino ba namin nilikulo, sabi niya, yung kaluluwa nyo nga, pinagkatiwala yun sa pastor dahil siya yung naging way, bakit kayo nasave? Diba? Ano pa ba? Hindi natin pwedeng gawin sa pastor natin. Tiwala lang, support lang. And then, sabi natin kanina, obey your pastor, sumunod. And then yung R, respect and remember your pastor. So dahil Pastor Appreciation Month na po ngayon, so sabi ko nga po sa inyo, wag kayong mag-isip na, Pastor, alam na namin yan. Alam na namin yung gagawin namin sa pastor namin. Huwag mong ganun, ito isang reminder, kasi hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat talagang nandyan sa side ng pastor. Meron iba dyan, like more. Puro ako. Tandaan nyo po, pastor, sabi rito, is a gift from God. Always pray for him. Amen? So, sana po, ayan, tayong lahat, tandaan po natin. Sabi nga po sa inyo kanina, hindi po madaling magpastor. Kaya we need to pray for him, at kung ano yung pwede natin gawin, sabi nga natin, kung meron tayong ibibigay, salamat, manalangin, at yung alam natin may encourage yung pastor. Gandang umaga po, tayo po natin tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito, sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Bagamat Panginoon, year after year, we celebrated or remember Pastor Appreciation Month. Lord, alam po namin hindi madali ang magpastor. Ang papastor ay marami pong kaakibat na problema, kaakibat po na kahinaan. Lord, tulungan niyo kami lahat na ma-appreciate ang buhay po ng isang pastor. Salamat dahil sila yung ginamit ninyo upang kami ay makakilala, upang kami ay magbukas. At siya din ang hanggang ngayon ay ginagamit po ninyo para turuan kami ng iyong mga salita. Ilayo sa anumang pupuri ng kasalanan o even sa mga nangyayari sa paligid ko. Lord, salamat na may ganito pong pagkakataon, araw ng mga pastor, na nagpapaalala sa amin na mahalin, tulungan, palain ang aming pong pastor. Lord, salamat po dahil ang pastor ay galing po sa inyong puso. Marapat lang na kami po ay sumunod, tiwala, sapagkat siya po ay iyong binigay sa amin. Salamat naman sa araw na ito, pagpalain niyo po ang aming Pastor Ferdy. Lord, alam po namin sa kanyang kalagayan ngayon, lahat naman po kami talagang nandun pa rin kalungkutan, at we're praying na isang araw ay naging maayos din po yung kanyang dating ginagawa ay magawa ko. Dakilang na salamat sa paalala ng iyo. Tulungan niyo kami, Ama, na patuloy na sumuporta sa aming pastor. Ito pa aming dalangin sa pangalan